Halos isang buwan nang hindi nagpapakita si Dina sa kanila ni Raven pagkatapos nitong magbanta. Pero nag-iingat pa rin sila. Hindi alam ni Bella kung ano na naman ang pinaplano nitong gawin para paghiwalayin sila. Pero sinisigurado niyang hindi nito makukuha si Raven sa kanya. Gabi nang makauwi sila ni Raven. Na-traffic sila sa daan. May natanggap na naman siyang card galing sa kanyang secret admirer. Iniabot sa kanya ni Manang Ellen pagdating niya sa bahay. Wala na siyang planong basahin pa sana iyon. Kaya lang ay na-curious siya kung ano ang nakasulat doon. Ako ang karapat-dapat para sa iyo. At hindi siya. Natakot siya sa kanyang nabasa. Itinago na niya ang card. Ipapakita niya iyon mamaya kay Raven. Gusto niyang malaman ang magiging reaksyon nito. Hindi na siya makapaghintay na makita ni Raven. Pakiramdam niya ay hindi siya ligtas kapag wala ito sa tabi niya. Itinext niya ito, pero hindi ito nag-reply. Hindi siya mapakali sa kanyang kwarto. Nagulat pa siya na may tumawag ng pangalan niya. Anong nangyari? Tanong ni Raven pagkababa nito sa terrace niya. Nag-alalang lumapit ito sa kanya. Kinuha niya ang card na natanggap niya kanina at inabot dito. Basahin mo. Pagkaabot ng card dito, umupo siya sa gitna ng kanyang kama at tahimik na pinapanood niya ito habang binabasa ang laman ng card. Bella. Nilapitan siya nito at tinabihan sa kama. Huwag kang mag-alala. Malalaman na rin natin kung sino ang nagpapadala sa iyo nito. Maghintay lang tayo ng kaunti ba? Natatakot ako, Raven. Mahirap kasi kapag hindi ko kilala ang kalaban. Hindi ko alam kung ano ang klaseng laban na gagawin ko. Hindi ko alam kung kanino ako mag-iingat. Niyakap siya ni Raven. I know, Bella. Trust me. Malalaman din natin kung sino iyon. Niluwagan ni Raven ang pagkakayakap sa kanya at unti-unting itinaas ang kanyang mukha. Tila nangungusap ang mga mata nito, pero parang ang kanyang puso lang ang nakakaintindi. Lumipat sa mga labi niya ang atensyon nito. Hindi siya nakahinga. Her mind was freaking out, but her heart, body, and soul were waiting for what was going to happen next. Inilapit nito ang daliri sa kanyang mga labi. Tila binabaybay ito. Napalunok siya. Ang init ng pakiramdam niya. Tanging ang malakas na tibok ng puso nila ang kanyang naririnig. Unti-unti nitong inilapit ang mukha sa kanya. At sa isang itlap, magkalapat na ang kanilang mga labi. Magaan at dahan-dahan na ginagawa nitong paghalik sa kanya. Malayong malayo sa unang beses nilang paghahalikan sa opisina nito. The way he kissed her now made her crave for more. Huminto ito ng sandali at tinitigan siya. Parang gustong magprotesta ang buong kalamnan niya. Hindi niya alam ang gagawin. Baka ito huminto ay dahil hindi siya marunong humaling. Hindi naman kasi nila inensayo iyon. Inaasar lang talaga siya ni Raven noon. Naalala tuloy niya ang sinabi nito na kapag dumating ulit sila sa ganoong sitwasyon, gayahin lang niya kung papaano halik ang gagawin nito. And everything will be alright. Wala nang magdududa sa kanina. Ipinagmalaki pa man din niya rito na good follower siya at fast learner, kaya hindi sila nagkakaproblema. Kinondisyon niya ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim. Susubukan niyang sinasabi nito, kaya lang nagpanik ang isip niya. Paano kung hindi ulit siya hahalikan nito? Nataranta siya. Ray, hindi na niya naituloy ang banggitin ang pangalan nito dahil hinalikan ulit siya nito. This time, mapusok na ang halik nito. He was kissing her heart. Tila may hinahanap ang dila nito sa loob ng kanyang bibig.
This was her chance. Ginaya niya ito. And it was like heaven. Para siyang ginapangan ng libu-libong bultahe ng kuryente sa kanyang buong katawan. Pero ayaw niyang tumigil. Para na siyang nauubusan ng hininga. Sandaling huminto si Raven sa paghalik sa kanya. At iniayos siya ng higa sa kama bago siya hinalikang muli. Ipinaikot nito ang kanyang mga braso sa liig niya at ninamnam niya ang bawat halik nito. Palalim ng palalim ang halik nito sa umpisa, pero unti-unti rin itong nagbago. Dahan-dahan na ang halik nito while his hand was caressing her breast. Ramdam na ramdam niya ang init na mga palad nito sa kanyang dibdib. Napasinghap siya. 2 kamay na nito ang nasa dibdib niya, na nagbibigay iyon ng kakaibang sensasyon na hindi niya kayang tanggihan. Isabella, tell me to stop. Please. Hindi niya alam ang isasagot. Nangihina na siya sa bawat haplos na ginagawa nito sa kanyang katawan. She saw desire in his eyes, and maybe even love. O baka nagkakamali lang siya. Raven. Nagtatalo ang isip at puso niya, kaya hindi siya agad makasagot. Napaliyad siya nang maramdaman niya na bibig na nito ang nasa kanyang dibdib. Para itong isang sangkol. Napaungol siya. Para siyang sinisilaban. Isabella, you're so beautiful. Huminga siya ng malalim nang pumasok sa loob ng kanyang panloob ang kamay nito. He stroked her center with his finger as he lay on top of her. Halos mamaluktot na siya sa sensasyon. It was intense. Am I hurting you, Isabella? Nag-aalalang tanong nito. No, sagot niya. Isabella, tell me to stop, and I'll stop. Nangungusap ang mga mata nito. Nagtatalo ang isip at puso niya. Parehong silang napabalikwas nang marinig nila ang katok sa kanyang pinto. Niyakap siya ni Raven para matakpan ang ibabaw na bahagi ng kanyang katawan kung sakaling may biglang pumasok. Doon lang niya napansin na nasa baywang na niya ang tube dress na suot niya. Iha, kakain ka pa ba? Kung hindi, ipapalagay ko na ang mapagkain sa refrigerator. Wika ng mami niya mula sa labas ng pinto. Nakahinga siya ng maluwang. Mabuti na lang at nailak niya ang pinto kanina. Ilang beses siyang huminga ng malalim bago sumagot. Mami, hindi na po. Thank you and good night. Hindi niya maintindihan, pero parang garagal ang dating ng boses niya. Iho, Raven, alam kong nandyan ka. Gusto mo ba na midnight snack habang nagkukwentuhan kayo? Gusto niyang matunaw sa kinauupuan niya ng mga sandaling iyon. Kung alam lang ng mami niya kung ano ang ginagawa nila ni Raven bago ito dumating. Hindi na po tita. Busog pa ako. Thank you po and good night. Okay. Sweet dreams. Huwag kayong masyadong magpuyat. Wala na silang narinig pagkatapos niyon. Marahil nakababa na ito sa sala. Yakap pa rin siya ni Raven. Hindi niya alam kung ano ang ikikilos niya at kung paano itataas ang damit niya o itataas pa ba niya. Naguguluhan na siya. Niyakap pa rin siya ni Raven nang ihiga ulit siya nito ng maayos sa kama. Lutang na lutang ang isip niya. Sinubukang hatakin ni Raven pataas ang tube dress niya. Pero hindi naman maialis nito ang tingin sa dibdib niya. Inisip niyang siya lang ang magtataas ang damit niya. Pero natutuwa siyang pagmasdan si Raven. Knowing he desired her,
made her feel better and sexier. Bella, paano ba ito? Baka masira ko ito. Hindi nito iyon maitaas dahil wala na sa damit ang konsentrasyon niya. Lumalapit lang ng unti-unti ang mga palad nito sa kanyang dibdib. Ako na bahalang mag-ayos. Matulog na tayo. May pasok ka pa bukas. Umupo siya sa kama at itinaas niya ng unti-unti ang laylayan ng kanyang dress para hindi niya maupuan at madali niyang nahatak ang tube dress niya pa itaas. Nang mapansin niya nakita na ang kalahati ng legs niya, ay napalingon siya kay Raven. Kitang-kita niya nang mapalunok ito. Hinintay siya nitong maiayos niya ang kanyang damit. Kinumutan siya nito. Pagkatapos ay tumabi ulit sa kanya. He kissed her again, but this time, it was quick. Good night, Isabella. When Raven smiled, his whole face lit up, and it was always sight to behold. Sweet dreams, Raven. Nginitian din niya ito, bago tuluyang mawala sa paningin niya. Hindi agad siya nakatulog. Nagguguluhan na siya. Nagpapanggap pa ba sila? O tama ang nakikita niyang gusto siya nito? Napapansin niya ito, pero ngayon lang niya napatunayan. Impit siyang napatili. Isa na lang ang kulang. Ang aminin ni Raven, ang pag-ibig nito sa kanya. Tinanghali ng gising si Bella kinabukasan. Medyo nahirapan siyang matulog dahil paulit-ulit nang bumabalik sa isip niya ang nangyari sa kanila ni Raven. Hindi maialis ang ngiti sa kanyang mukha. Medyo maaga pa for lunch, kaya hindi siya nagmamadali. Walang masyadong tao sa lobby ng law firm pagdating niya. Marahil busy ang karamihan dahil maging si Mrs. Daso ay hindi niya nakita. Tangi ang guard lang ang bumati sa kanya pagpasok niya sa building. Hindi naman siya nagtaka dahil ilang beses na rin nangyari ang ganitong pagkakataon. Paakyat na siya sa hagdan nang makita niya si Dina sa dulong bahagi niyo. Huli na ang lahat para umatras pa siya. Dahil nagkatinginan na sila nito, kaya ipinagpatuloy na niya ang pag-akyat. Poise pa rin siya sa pag-akyat. Ayaw niyang mapansin nito na kinakabahan siya. Iyon ang unang pagkakataon na magharap silang dalawa na wala si Raven sa tabi niya. Isang baitang na lang ang natitira nang harangin siya ni Dina, kaya napilitan siyang huminto at harapin ito. Hindi maganda ang kutob niya sa pangyayaring iyon. Dahil base sa pwesto nilang dalawa, siya ang nasa alanganin. Sila lang ang tao roon. Medyo makitid ang simentadong hagdan, kaya mahigpit ang pagkakahawak niya sa gilid ng hagdan. Hindi ka pa rin ba napapagod sa ginagawa mo? Kahit anong gawin mo, sa akin pa rin babagsak si Raven. After all, hindi pa dumarating ang pagkakataong hindi ko nakuha ang gusto ko. Parang binabayo ang dibdib niya sa inis sa mga sinabi nito. She knew better. Ayaw niyang patulan ito. Lalo na delikado ang pwesto niya. Isang tulak lang nito ay sigurado siyang sasahig na siya pupulutin. Sinubukan niyang dumaan sa kabilang gilid nito, pero hinirangan pa rin siya nito. Huwag ka nang tumuloy. Ginagamit ka lang niya para mahirapan ako. Kilala ko si Raven. Masyado lang pakipot iyon. To him, you're just a new dish. Ako pa rin ang kanyang all-time favorite. Nagdilim ang paningin niya sa sinabi nito. Gusto nito ng laban. Pwes, pagbibigyan niya ito. Sigurado ka? Parang maraming beses nang dumating ang pagkakataong sinasabi mo. Nakalimutan mo na ba kung ilang beses kang nireject ni Raven? O gusto mong ipaalala ko sa iyo? At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento.
sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.